Allegedly, ah, isa po na lumitaw na pangalan yung, drug lord di umano na si Sammy Uy or Samuel Uy na isang businessman po sa Davao City na di umano'y source ng pera na pinapadaan po sa mga bank accounts ng pamilya Duterte. Namely po, kung makikita niyo dito, nakita po natin sa mga ebidensyang inilahad, di umano si former President Duterte, tandaan niyo po sinasabi ko po di umano. Okay? Sabi dito, former president was getting 15 million pesos while the vice president is getting 23 million pesos. Si Davao City Mayor Baste Duterte ay 52 million pesos. Si Pulong Duterte naman ay 38 million pesos. At ang combined naman po na si Hanilet Avancenia at saka si Kitty Duterte ay nakakuha ng 53 million pesos as per the documents that was presented dito sa proceeding. Panag dito ni Attorney Poa na yes, may total of 181 million cash transferred sa pamilya Duterte. Pero sa paliwanag nga din po nito against the Vice President and her family, kasi ang question dyan, kung nagpadala naman daw ng pera si Sammy Uy sa pamilya Duterte, para kanino, para saan, at ano ang intensyon o motibo ni Sammy Uy? Kung ito man ay totoo. Yun ang una niyang tanong. Pangalawa, um, ang pinakamalaki niya ring tanong dito is, sa mga nabanggit na ito, legit ba talagang may account sila, individual? Kasi kung ako naman sa pananaw ko, kung ikaw ay magtatamasa o kukuha ka man ng pera, alam mong illegal 'yon or corrupt money 'yon, bakit ka gagawa ng isang bank account na ilalagay mo yung mismong pangalan mo, Sara Zimmerman Duterte or Rodrigo Roa Duterte sa isang account na alam mo sa bandang huli or in the future, makikita, mafa-flag ng AMLAC, makikita ng mga bangko, 'di ba? Or makikita ng COA or whatsoever, any government agency, 'di ba? Parang sa akin, napaisip din naman ako, yun din yung parang maganda rin po 'to ni Attorney Poa na kung 'di ba, yun yung parang tanong ko, kahit kay Senator Trillanes, parang kung totoo itong mga pinupunto nila against the Duterte family, bakit sila gagawa ng isang bagay na mahahanap yung mga financial trails na di umano yung illegal, kung totoo ito? Kasi kung ako 'di ba, kung ako magnanakaw ng isang malalaking malalaking pera, bilyon ang pinag-uusapan natin. Ba't ako maglalagay ng footprint ko, 'di ba? Ba't ako mag-iiwan din ng ebidensya kung sa bandang huli makikita rin naman ito. So, 'yun yung magandang tanong. Kaya nga maganda kapag dito sa channel natin mapapa-critical thinking ka. Yes, sa umpisa may bias ka na against this proceeding, pero maganda rin na mapag-usapan kasi 'yun yung mga tanong na kahit ako together with Attorney Poa, parang napaisip din naman ako 'no, parang para saan ito? Kung totoo man 'yan, para saan? Like for instance kay Kitty Duterte, anong gagawin niya doon sa gano'ng kalaking pera? And Honeylett, 53 million pesos, 'di ba? Para saan? Anong gagawin, 'di ba? So, 'yun yung mga question. Kaya maganda na sabi ko nga ilabas na nila lahat ng ebidensya para mapag-usapan ng publiko. 'Yun yung pinupunto ko from the very start. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na